Mga balita sa labas ng bansa, inanod na bangkay ng bata sa dalampasigan ng Turkey kinilala na. Samantala, China at Vietnam nakasundong aayusin ang sigalot sa teritoryo sa payapang paraan. Ito mga globalita ni Edwin Eusebio. Kinilala na ang batang lalaking Syrian na natagpuan ng bangkay na inanod sa dalampasigan ng Turkey. Ito ay matapos na lumubog ang bangka na kanilang sinakyan sa tangkang pagtakas sa Syria. Magugunitang kumalat maging sa social media ang makabagbag damdaming larawan ni Aylan Kurdi na nakapulang kamiseta at nakadapa sa baybaying dagat. Si Aylan at ang 5 taong gulang niyang kapatid na lalaki at ina ay nagmula sa Kobani. Kabilang sila sa 12 mga Syrians na nalunod nang lumubog ang kanilang sinakyang matapos nalisanin ng Turkey at tinangkang magtungo sa Greek island ng Kos. Nakaligtas ang ama ni Aylan, subalit hindi makapagsalita ito habang ipinapakita ang alaala ng buhay na larawan ni Aylan na nakangiti. Daang libong mga migrante mula sa Syria, Afghanistan at Iraq ang desperadong nagpasya para takasan ang Syria at magpaampon na lamang sa European Union. Ang Greece at Italy ang unang bansa na maaaring madaungan ng mga migrante sakaling makaligtas sila sa mapanganib na pagtawid sa Mediterranean Sea. Nagkasundo ang mga lider ng China at Vietnam na hawakang maayos ang kanilang sigalot sa gitna ito ng tensyon hinggil sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Ang tumataas na panggigipit ng China para angkinin ng mga munting isla sa pinag-aagawang teritoryo ay nakabahala sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. Maging ang Amerika ay natawag ang pansin at nabahala sa usapin bagamat sinabi ng Beijing na wala itong layuning manggipit. Una rito, nagkalamat ang relasyon ng China at Vietnam na maglagay ang Beijing ng oil rigs economic zone na nasa 120 nautical miles ng Vietnam. Sa ngayon ay kapwa pumabor si Chinese President Xi Jinping at Vietnam President Truong Tan Sang sa pag-uusap at pagpapalawak ng kooperasyon at iisang layunin ng mga ito. Ang China at Vietnam ay kapwa sosyalistang bansa at pinamumunuan ng Communist Party. Nasa Beijing ngayon ang Vietnam leader na si Sang at dumadala sa paggunita sa ika-70 taon ng pagtatapos ng World War II sa Asya. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.